Ano ho to? Inaararo na. Bale yung lupa, kinakalkal. Cultivate. Kasi nakita ko nga ho kanina eh. So yan ang kanyang ano, araro. Ito, napakabigat ho yan eh. Magkano ho ang bayad sa ganyan? 250 sa oras. Oh, sa maghapon tapos to. Okay ho. So bali ito ho ay araro na, yung kabila na araro na rin. So pabalik-balik lang hanggang sa mawala yung ano, yung damo. Okay. Akala ko kayo eh, mga healthy. Ay hindi ho. Galing ako dun sa may ano, sa may tawag dito sa bunga. Nag-video na rin ako ng pag-aani. Nag-aani naman. Ano? Dito nag-aani rin. Okay. Ano sila, manual o harvester? Yan. Mga talagang field master sa tubigan sila. Hindi sila mga kasiltero. Hindi ho, ibig yung nag-harvester, yung halimaw. Hindi. Hindi ho. Hindi rin dito halimaw. Maliliit ang pitas. Okay. Maliliit ang pitas. So meron ho akong tanong. Di ba ho, bakit hagdan-hagdan tong taniman ni Pitak ano? Bakit hindi ho siya isang... Hindi pwedeng gawin at lulutang ang bato. Lulutang na bato. Okay. May bato na sa ilalim. Napakatigas. So kailangan kung saan malambot, yun lang doon. Kayo ho may-ari nito? Ano ho ang tinanim nyo dito? Palay? Tataniman nyo rin ho ito ng palay? Tataniman nyo ho? Tataniman ulit. So gusto ko lang ho ulit makita tong ano, tong talim ng inyong ano, pang-araro. Ito lupa? Samantalang ako ang nakaposisyon, sila nagbebenta. Kaya tinatanong sa inyo. Tapos doon sila kikita. Hindi po. Kung halimbawa ako, kayo nakaposisyon, ibenta ko ano nasa loob nyo. Ay, oo, tama. Tapos mas malaki pa pala ang kita niya sa inyo. Sila magbebenta. Porsyento. Nagbablog lang mo ako. Samantalang hindi naman binibenta lupat, tinatanong ako ng palay. Oo nga. Wala naman silang titulo. Wala ho. Kasi nagbebenta to. Tapos nasa kanila pa malaking porsyento. Kaya ako nakaposisyon. Taga dito lang kaya? Taga dyan ako sa may Linet. Linet sa may Biga. Ito, mas maganda to. Walang manunuwag. Ayan. Ayan, so ito po ay Kuya, good morning. So pwede ko kayo ma-interview? Kanina pa kayo ano dito? Okay, start down namin. Kami nag-umpisa. Ano po ba ang... Kasi nakuhaan ko yung yung nag-araro po ba ang tawag doon kay Kuya? Naglalatag. Yung naglalatag, nagpapatag ng ano. Ano po bang advantage? Baka, kalabaw o ganyang may machine? May advantage to kasi sa Oo nga po eh. Kaya lang, siyempre kailangan din na may kalabaw. Hindi naman totally mapapatay. Kaya na kailangan ng kalabaw. So kailangan papantayin pag para mabalanse yung lupa, hindi masyadong damuin. At saka ito mabigat to dilulubog ho yan pag inano. Depende rin sa Ayan. Magkano ho ang isang ganyang makina? Machine na yan. Yung makina, bigyan namin yan 16,000. 16,000.
Pero buo na ho yan. Bukod yung transmission, bukod yung kaha. Ah, Motor lang. okay. So sa inyo po tong lupa na to na inyong sinasaka? Hindi po, diyan po sa ninang ko. Paano ho yun? Operator lang kami dito. Paano ho yun? So pagka pag nakapagtanim, okay, inupahan lang kayo para... Kami araw, inupahan kami araw. Magkano ho ang upa sa inyo? 500 daw. 500. So tig 500 kayong dalawa. Oo. Okay. So ito pong inyong mga ilang oras po? Ay, kami, maghapon ho kami rin. Maghapon. Pagka anong ho ang tawag dito? Araro? Naglilinang kami, naggugulong. So nagugulong. So pagkatapos niyan, ano pa hong proseso na gagawin? Ayun na ho, susunod. Yan, naglalata. Okay, ilala. Pagkatapos yan, tatanggal na yan sa makalawa. So si Kuya Boy, siya naman ang papalit sa inyo dito? Yan. Sunod na yan dito sa amin. Lahat ng dinaanan namin, dadaanan din yan. Kung basta siya ang pang pinaka-finish, finishing na siya. Okay. So tanggal din yung ano yan, damo. Oo. Kaya nga inulit namin ganyan, gawa ng damo para mamatay yung ilibig. Okay, so pagkatapos nito, ilalatag, tapos tataniman, tapos abonohan. Napakarami ho pala ng Daming proseso bago makaani. Ang daming kalaban sa pagbubukid. Ano pa ho? Anong mga kalaban? Una yung kalamidad, yung panahon. Ay tama. Papaani ka na lang, magdadali ka ng bagyo. Isa na yun. Pangalawa, yung mga maya, yung daga, ang dami yung kalaban sa bukid. Mga suso, mga Yung kuhol. isang peste rin talaga yan. Hindi man maring magpatanim ka na hindi mo na-spray ng panghuli. Uubusin niya yung tip, ipapatanim mo. Pagka maglango marami nakahay. Mga taga ano ho? Yung daga naman, pagkahugan niya ng may laman ng ganyan. Ito. Pagka ganyan, bago tanim pa lang, ang mga napinsala dyan kuhol. Okay. So kaya umuunti ho yung ani. So marami hong hindi nakakaalam ng mga gantong ginagawa nyo eh. Yung hindi talaga nakakaano niya sa paglulupa, hindi nila alam yan ganyan. Kaya nga ho, at least ito ho naging tema ko pang YouTube. So nalaman ko na. So ano naman ho ang ating mga mensahe? May mensahe po kayo sa ating gobyerno o sa ating gobyerno, mensahe ko sana magpagtunan nila kami ng pansin dahil kami yung magsasaka. Talagang hirap na rin kami sa aming pagsagawa ng abono, pagkamahal-mahal. Tama. Mga gamot, pati upo sa tao. Insecticide. Wala to. Yung herbicide, insecticide, basta lahat na unang ginagamit dyan. Mamahal. Tapos pagdating naman ng kami magpa-harvest, nagpaanin kami ng palay. Ang palay hirap na hirap kung makarating sa 15 pesos isang kilo. 10, 12. Kaya kami, kung talagang nahingi rin kami ng konti support sa ating gobyerno na malalayan man lang kami, kahit yung abono kamote, malibre man lang kami. O kahit kalahati na lang. Para kami hindi naman masyadong hirap na hirap. Samantalang pag magbibigay ng ayuda bigas naman ang ipinamimigay. Di po ba? Minsan nga ayuda ako nga sabi, yung maraming anak, ako maraming anak, nakuha ko 1,000 Kaya hindi na ako nagreklamo, ako tuwira ko, salamat na rin at nabigyan pa rin kami ng kahit konti ng ating gobyerno. Talagang ganyan. Baka mayroong mas mahirap pa sa akin na katayuan, nanunawaan ko rin naman. Kaya nga sabi ko nga, sa aming mga magsasaka, talagang kami nakakaawa na. Wala ho kami talaga halos natitira pagka yung kami naman mabuti yung ibang magsasaka na may sariling panggastos. Ako may saka rin sa bunga, kaya ako po ay nangungutangan lang ng ginagastos ko tubuan pa. Kaya nga pag minsan dumatapos ako sa amin, halos wala na rin yung natitira. So ngayon po ilang taon na ho ba kayo nagsasaka? Baka ho na si mga 30 taon na ho ako nagsasaka.
Oh. Kasi pagkamatay po na aking ama, ako na po ang napapalit. Oh. Okay. Eh, hindi naman po namin sarili yun, kami po ay tenant lang. Mm. Eh, hindi naman po pwede na hindi mo tatrabahuhin, baka kuhanin sa'yo na may-ari ng lupa. Yun lang naman ho ang aming ano dyan eh, yung... Ibigay sa iba, ano? Oo, maaaring ibigay sa iba. O kami eh, tanggalin niya talaga dahil pinababayaan namin yung kanyang lupa. Tama. Kaya ho kami naman, eh, amin ding kahit kami hirap, ginagawa namin ng paraan na matrabaho yung aming bukid. Bilang kami ng may isang tenant lang. So 500 maghapon, ano po? Opo, ang bawat isa sa amin. Dalawa kami, 1,000 na 1,000 pangangailangan ko sa aming dalawa. So pagkatapos ng proseso na yan, wala na? Ayan lang ho, si Kuya Boy na lang. Okay. Tapos na yan, transplanting na yun. Okay. Ano na. So, wala na po kayo sasabihin. Wala na po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Thank you. Kayo Pag dito sa Malawa, magpapabidyo ako. Ayan, so parang parang ginugulo niya, pinapalambot niya ang lupa. Ayan. Yung isa naman, yung kalabaw naman pinapatag. Okay na ho yan. Okay na. Hindi kaya. Okay lang. Hirap no. Mahirap. Akala ko napakadali lang. Okay, salamat sa experience. So tingnan po natin ang kagandahan ng ating bukid. Sakahan. Oho, nandun na ho sa kalye. Nasa kalye na po. Hindi yung bike siya nilagay. Doon po sa kalye. Dahil mo dito baka mawala yon. Nakapadlock naman po. May inalak sa cage. Magbuhat. Ha? Nakapatak ba sa gate? Oo, nakapadlock po sa cage. Hindi mabubuhat ha? Hindi ho, hindi. Ano hong tawag dyan? Latak. Latak. Suyod, hindi. Hindi, iba to. Panlatak ang tawag dito, pampantay ito eh. Okay. Ano ho yan? Ginagawa nyo o binibili nyo? Ginagawa. Okay. Bukas yan, pagka nagpatanim, pwede bilhin po na sila. Bukas ho. Bukas. Babalik na lang ako bukas. Magkano naman ho ang bayad sa inyo? Ito? Oho. Sabi niyang kalungan ngayon, minsan mga 2,000. Malamang yan eh. Okay. Kami nagsabong na abon doon, ba? Nakita na pala tayo. Oho. Si Eric, kapatid si Eric eh. Kapatid nyo?
Ah, hindi ko kayo namukhaan. Yung medyo bata-bata yung kausap ko eh. Publiko pa ng RC doon, di ba? Oho. Kukunin ko na Kalabaw. Oo, sige ho. Ayan, tignan natin. YouTube! Taka ka naman yan. Ayan, so tignan po natin ang bibi. Ayan. Ito po ay isinaboy na siguro dito. Kukunin daw ni Koy yung kalabaw. Meron din pa tubig dito. Ay, sana hindi ako madulas dito. Kung ang hanap nyo, sana naman po ay ito lang po ang aking napapansin po dito. Ito po ay sakahan. So bakit po meron pong mga basura dito? Sana po napipilter na rin po yung basura. Hindi po kagaya dito na ayan po, napupunta po dito ang ating mga basura sa may sakahan. Okay, ayan o. So ikakabit nyo na po yan. Yun pala yun. Yun pala yun. Pwede na ako sumunod sa inyo? Pwede. Oh. Nakalag sa Kalabaw. Oh, sige po. Una mo, yung magalimaw ha. Kailan ho? Yung magali ng palay, nakuhanan mo ha. Nakuhaan ko. Sumakay ako doon. Kalimaw ha. Sumakay ako. Swerte ko nga eh. Sakay ha. Swerte naman ang kalabaw na to. Artista na siya. Samantalang ako cameraman lamang. Ayun, patag na po siya.
So ito po pala yung pababa ng pababa. Ang galing ng ano ng kalabaw nakakaintindi. Kita mo ha, hindi siya pababa ha. Yang kalabaw po na yan ay aral. Turo po yan. Ngayon ay kung saan po pumunta yung amo niya ay siya po ay napunta. Ito po ay galing pang Nueva Ecija. Idinayo pa po ng ano yan, ng karera yung kalabaw na yan. Ngayon po ay nagpunta po yan sa Manila at papupuntahin dito sa may Cavite. Ay ngayon sabi ng konduktor ay bawal daw ang isakay ang kalabaw. Sabi di kuya, hindi ko naman isasakay yan at yan kung saan pumunta kung saan ako pumunta sumusunod ay ganun ho ba. Sabi ng doktor ay kayabangan din ng tao na to. Ayun po ay di umarangkada na po ang bus. Di iniwanan si kalabaw. Pagkaarangkada ay sumunod din si kalabaw. Abay maya maya ay binilisan ng driver yung yung sasakyan, yung bus. Ngayon sabi nung ni kuya, nasa ang aking kalabaw, nasa likuran pa rin ba? Sabi nung konduktor ay abay uho. Okay, mga ilang oras. Ayan, tingnan nyo, makita nyo na, ang galing talaga ng kalabaw ayan po ay aral po talaga Ngayon sabi ni kuya, nasa na ho pa ba ang aking kalabaw? Sabi nasa likod pa po. O sige. Ay maya maya ay sa galit nung driver ay binilisan. Kasi nayabangan Abay naramdaman ni kuya na talagang binilisan. Sabi nasa ang aking kalabaw? Nakasunod pa rin. Sabi oho. Okay ayo, lawit ng dila. Sabi ni kuya, ha? Saan nakapaling? Abay sa kanan. Ay nako, ikaliwa mo na, overtake na yan. So ito po yung kalabaw na yan. Kita nyo, yan po ay turo. May aral po yan na kalabaw. Yan, so patag na po siya. So pwede na pong taniman. Tatanong lang natin kung ano ang itatanim dito. Ito yung haba-habang video. So mga 1, 2, 3, 4. So hanggang 4 lang tayo napitak. Ayan. Napakagaling ng kalabaw na to. Ito po ay aral. Ayan. Buti po ang panahon po ngayon ay medyo tahimik. Ay kausapin natin si kuya kung ano ang gusto niyang meriendahin. Siguro mga anong oras na ngayon? Siguro mga alas 8. Aba, mga alas 9 siguro tapos to. Mabilis din Ewan ko lang kung uulitin pa to ha. Mahirap kasi magsalita, baka umalma itong ating kalabaw na to. Tawa yung kalabaw. Uy, ano itatanim mo dyan? Alay. Okay. Talagang ang hirap po ng magsasaka. Sinasabi ko po sa inyo, ito po ay nakikita ko lang ha. Sabado po. O sige. Ano tayo ngayon? Thursday.
Sabado dito, tatanim ito. Mano-mano. Oo. Mga alas, anong oras? Mga 8. O sige po, punta na lang po ako dito. Maaga-aga. Kuya, anong gusto niyo merienda? 8. Huwag na, libre merienda dito. Hindi, pamimeriendahin ko kayo. Soft drinks. Okay lang ha. Ayan. Nakakatuwa naman. Hindi naman po sa minamaliit ko po sila, no po. Yung akin pong tiyahin ay namatay po yung asawa. Magsasaka po yung asawa niya. So anong nangyari po, ang aking tiyahin, siya na po ang nag-aararo. Yan, ganyan po ang ginagawa niya. Anong nangyari po, so naluka po siya. Mga kaliliitan pa po yung kanyang mga anak. Namatay po yung asawa. Wala na po nagmamanage kasi wala naman silang kakainin kung hindi ka magtatrabaho Ang akin pong tiyahin ang nag-araro. Ngayon po, bago po makapagsundalo ang aking tatay, ganyan na rin po yung kanilang ginagawa. Magsasaka po ang aking tatay. Ayan. So, nag-araro, kinikwento po lang sa akin kasi nandito na po ako sa Batangas, naipanganak na po. So ngayon po, bago po magsundalo ang aking tatay, naranasan din po niya ang mag-araro, magsaka. Ibig sabihin, pag magsaka, nandyan na po yung magtanim, mag-araro, magsuyod, mag-abono, maggapas. Wala pa po yung sinasabi nila na halimaw na yan. Wala pa po yan. Mano-mano po ang paggagapas. So yan po ang hirap na dinanas nila. Kaya ako po ay sinasabi ko po sa inyo na ako po ay anak ng magsasaka. Bago pa po nakapagsundalo ang aking tatay. Hindi po siya gaano nakapag-aral. High school lang po ang tinapos ng aking tatay. So noon naman po ang pagsusundalo ay kahit po high school graduate ay tinatanggap na po nila. Ayan po ang paghihirap ng isang magsasaka. Kaya po sinasabi ko po sa inyo, doon po sa mga iba na hindi po pinapahalagan ang pagkain, ayan, at doon naman po sa ating mga trader na ang gustong pagkakitaan bumili sa ibang bansa, payayamanin natin yung ibang bansa, pero ang ating local farmers naman ang hindi natin sinusuportahan, hindi ho nila pinapataas ang presyo ng ating mga produkto. Hindi lang naman po palay So nandyan kasi po ito pong lupa na to, hindi naman po lagi ay palay ang inyong itatanim. Iba't iba po ang produkto nito. Minsan po nakikita ko nagtatanim po sila ng pechay, ng saluyot, kamote, ng upo, ng sitaw. Yan po ang kanilang itinatanim. Ngayon po, bakit hindi po natin suportahan po itong ating mga local farmers? Ayan. So ngayon po ito na po ang aking magiging tema, dahil nga po gusto ko pong itaguyod natin at suportahan itong ating mga local farmers. Kaya po nangingibang bansa ang ating mga kababayan. Ay sa totoo lang po
Napakalawak po ng ating mga lupain. Dati tayo pa po ang nag-e-export ng mga palay. Tayo ang nagpapadala ng mga magagaling na mga konsultant sa iba't ibang bansa. Bale, ang tanong ko lang dito, bakit pag ginawang hagdan-hagdan tong palaya na to? Ayan. Bakit hindi na lang isang patag na malapad? Ayan, yan ang itatanong natin mamaya kay Kuya. Nangangamuhan ho, babago natuto. Kaya mga ilang buwan ho ng training? Dalawang buwan. Oo. Para bumalik ka magaling. Pati ho dito? Ilan na hong anak nyo? Nasaan ho sila? Nasaan? Nasa Pakita. May asawa na? Meron na. Oh. Meron na tindang. Ano ho mga trabaho? Wala. Yung mga asawa. May trabaho yung mga asawa. Okay. May mga anak na eh. Nakatali sa bahay. Oo nga po. Mga babae po. At yung babae. Yun daw po ang mga hardworking ng mga lalaki. Ang karamihan daw po na nagiging anak ay mga babae. Dahil ang mga lalaking similya daw po ay namamatay kapag nagkakaroon ng yung sperm niya sa tiyan pa lang, pag penetrate pa lang sa egg ng lalaki, namamatay na. Egg ng babae ay namamatay na. Diba? Mabait na si Kalabaw na. Hindi na siya nagwawala. Kanina nagwawala eh. Pamilyar na siguro. Bago. Nagwawala sila ng bagong. Oo, kanina? Bagong isip. Oo. Ilan taon na kayo, kuya? Na. Aba, 60. Ako ay 50. Eh di 10 taon. Si kuya, libre ang pagkain, libre ang merienda. Nabibiruin mong ikaw ang magsaka. Wala po kayong yung kubota? Wala? Kubota? Wala? Kubota? Pang-araro nito? Ay, yung kabota? Oo. Wala. Natapos kami doon eh. Ay, minya yan, andar. Okay. Andar yun. O sige ho. Batang minya. May mga ako dyan. Ano kaya
natin maraming aso dyan. Oo, sige ho. Yan o. Yan. Tingnan nyo. Napakaliit lang na area na yan. Bakit hindi pa pinagsama? No. Tanong ko lang. Ayun, magkakapote yung mga yun, no? Pwede kong puntahan? Pwede. Sige po.